Inay, patawad. Hindi na ako pwedeng magsinungaling. Ang mga salitang iyon na ibinulong ng 23 Canadian high school students habang nakaupo at umiiyak sa departure gate ng Ninoy Aquino International Airport ay kumalat sa buong mundo sa loob lamang ng ilang sandali. Ang emergency live broadcast ng CNN ay nagpakita ng isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Ang sariling bayan na inakala nilang isang advanced na bansa ay napag-alaman nilang napakalayo na pala sa likuran. Ang simpleng 700 by pisong super spa at ang napakalinis na rest area sa expressway, ang pang-araw-araw na realidad ng Pilipinas na inaakala naming ordinaryo, ay lubusang nagpabago sa pananaw nila at maging sa politika ng isang bansa. Bakit tinanggihan ng mga elitistang estudyanteng Canadian mula sa isang G7 nation ang pagbabalik sa kanilang mayaman na bayan? Ito ay hindi lamang isang simpleng kaguluhan sa field trip. Ito ay ang 48 na oras na matapang na pagsuway ng isang dalaga na nakita ang katotohanan at hinarap ang kanyang ina na isang ministro ng edukasyon. Tinatanggihan namin ang pag-uwi. 23 estudyante mula sa prestihiyosong high school kasama ang anak ng ministro ng edukasyon ng Canada ay tumangging umuwi habang nasa cultural exchange program sa Pilipinas. Ang nakakagulat na katotohanang natuklasan sa isang rest area sa expressway at sa isang super spa, ito ang tunay na bansang mayaman. Nag-live broadcast ang CNN, Nobyembre 17, 2024. Vancouver International Airport, Canada. Sumakay sa eroplano patungong Pilipinas ang 23 high school students. Ang programang ito ng Palitan ng Kultura, na inorganisa ng Kagawaran ng Edukasyon ng British Columbia, ay isang government propaganda project upang ipakita ang kahusayan ng pampublikong edukasyon ng Canada. Ngunit pagkalipas ng 2 linggo, ito ay naputol at walang sinuman ang nakabalik ayon sa plano o mas tumpak, tumanggi silang bumalik. Kolektibong tinanggihan ng mga estudyante ang pag-uwi sa departure lobby ng NAIA at idineklara nilang mas mananatili sila sa Pilipinas. Ang insidenteng ito ay na-live broadcast sa buong mundo sa pamamagitan ng CNN at BBC. Bakit naganap ang pambihirang pagsuway na ito na pinamunuan ng anak ng Ministro ng Edukasyon ng Canada? Ngayon, isisiwalat namin ang nakakagulat na kwento na nagpabago sa pananaw ng 23 individual sa loob lamang ng 48 oras. Mag-subscribe sa aming channel. Kung panonoorin mo ito hanggang dulo, maiintindihan mo rin kung bakit ayaw na nilang umuwi. Kumusta? Ako si Olivia Jones, 16 taong gulang. Nag-aaral ako sa West Point Academy sa British Columbia, Canada. Kailangan ko munang sabihin sa inyo kung sino ang aking ina. Si Carol Jones, ang Ministro ng Edukasyon ng Probinsiya. Noong unang bahagi ng Nobyembre 2024, nakatanggap ng opisyal na dokumento ang aming paaralan para sa Philippine Cultural Exchange Program. Ito ay isang 2 linggong programa sa Manila upang makipag-ugnayan sa mga estudyanteng Filipino at paghambingin ang sistema ng edukasyon ng 2 bansa. Nag-apply ako ng walang masyadong iniisip para lang makaiwas sa pagpasok sa klase sa loob ng 2 linggo. Ngunit tinawag ako ni inay sa kanyang opisina. Nobyembre, alas 6 ng gabi. Opisina ng ministro sa ikapitong palapag ng gusali ng gobyerno. Hawak ni inay ang application form ko. Sabi niya, Olivia, ikaw ang napili para sa programang ito. Ngunit hindi ito simpleng palitan lamang. Ito ay proyektong ginawa ko. Isa itong pampublikong inisyatiba upang ipakita ang kahusayan ng edukasyon ng Canada. Napailing ako, ibig sabihin, gagamitin niya ako bilang kagamitan sa propaganda? Tumango si inay. Kailangan mong pumunta, hanapin ang mga problema sa sistema ng Pilipinas, at ipakita kung gaano tayo ka-advanced sa Canada. May kasama ka ring lokal na media. Nagrebelde ako. Gusto ko lang mag-travel. Ayaw kong maging bahagi ng isang political show. Ngunit si inay ay matatag. Hindi ito isang pagpipilian. Ito ang iyong tungkulin. May responsibilidad ka bilang anak ng ministro. Kaya napili ako bilang isa sa 23 estudyante. Sa katunayan, ako ang unang napili at ang natitirang 22 ay sumunod. Naglaan ang gobyerno ng 150,000 para sa programang ito, higit 50,000 bawat estudyante. Gabi ng Nobyembre 16, bago umalis,
Ibinigay ni inay sa akin ang mission documents, 3 pahina ng A4. Ang nilalaman nito ay obserbahan at kumuha ng photographic evidence ng mga issue tulad ng kawalan ng kaginhawaan sa pampublikong transportasyon ng Pilipinas, pagkaluma ng mga pampublikong pasilidad, at mga issue sa kalinisan. Isinilid ko ang mga dokumento sa aking bag. Sa totoo lang, naniniwala ako noon na tama si inay. Naisip ko na kahit nag-unlad ang Pilipinas, ang kanilang aktwal na infrastruktura ay hindi kasing ganda ng sa Canada. Ang Vancouver ay isa sa pinakamagandang lugar tirahan sa mundo, hindi ba? Nobyembre 7:10, alas 9 ng umaga. Vancouver International Airport. Nagtipon ang 103 estudyante, 3 guro, at 5 miyembro ng Provincial Public Broadcasting Coverage Team. Dumating si inay sa airport at nagtalumpati. Kayo ang kumakatawan sa Canada. Ipakita ninyo nang may pagmamalaki ang kahusayan ng ating sistema. Wala akong ideya noon na bibiguin ko si inay. O mas tumpak, hindi ko inakala na hihingi ako ng paumanhin kay inay pagkatapos ng 41 oras. Umalis ang Philippine Airlines Flight 72. Sa loob ng 10 oras at 30 minutong flight, nag-isip ako habang nakatingin sa labas ng bintana. Anong klaseng tao kaya ako pagbalik ko makalipas ang 2 linggo? Hindi ko alam noon. Hindi ako babalik ayon sa plano. Nobyembre 11, 2024. 2:30 ng hapon. Arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Matapos ang immigration process, sumakay kami sa isang pribadong bus. 1 oras ang biyahe patungong Manila. Sabi ng driver, magre-rest stop tayo ng 10 minuto sa isang service area, mga estudyante. Nagpabaya ako hanggang noon. Service area? Parang lugar lang iyon na may palikuran. Karamihan sa mga rest area sa expressway ng Canada ay maliit na convenience store lamang na katabi ng gasolinahan. Alas 3:00 kisito ng hapon. Pumasok ang bus sa isang NLEX North Luzon Expressway rest area at nawalan ako ng salita sa tanawin na nakita ko. Ito ba ang rest area? Sigaw ng kaibigan kong si Emily na nakaupo sa tabi ko. Hindi ba ito isang shopping mall? Lahat ng 103 estudyante na bumaba ng bus ay natigilan at nakanganga. Isang napakalaking gusali, maayos na parking lot at makukulay na signage. Ito raw ba talaga ang rest area ng isang expressway? Naalala ko ang mission documents na binigay ni inay. Obserbahan ang pagkaluma ng mga pampublikong pasilidad. Pero ang nasa harap ko ay hindi lang malayo sa luma. Mukha pa itong mas malinis kaysa sa dissenting restaurant sa Vancouver. Pumasok kami sa unang palapag at mas matindi ang pagkabigla. May magkakatabing franchise convenience stores, sikat na coffee shops, food court at souvenir shops. Tiningnan ko ang price list. Pansit Canton sa 300 piso, adobo rice sa 450 piso. Sa Canadian dollars, ito ay mga 7 at 10. Sa Vancouver, kailangan kong magbayad ng hindi bababa sa 20 para sa katulad na pagkain. Ngunit ang tunay na pagkabigla ay nasa palikuran. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko sa entrance ng palikuran sa unang palapag. May electronic display board sa itaas ng entrance na nagpapakita ng kasalukuyang gumagamit 13, walang hinihintay, real time. Nagpapakita sila ng real time na availability ng palikuran. Agad kong kinuha ang smartphone ko at kumuha ng litrato. Ngunit hindi ito ang ebidensya na gusto ni inay. Dahil hindi ito isang problema kundi isang patunay ng kahusayan. Pagpasok ko sa loob ng palikuran, may mas nakakagulat pang tanawin. Ang bawat cubicle ay may bidet at ang mga lababo ay automatic sensor type. Ang sahig ay malinis, walang kahit isang patak ng tubig at sapat ang toilet paper at sabon. Mayroon ding baby bed at nursing room. Habang naghuhugas ako ng kamay sa lababo, tiningnan ko ang sarili kong mukha sa salamin. Nalilito ako. Ito ba talaga? Hindi ito ang Asya na alam ko. Hindi ito ang itinuro sa akin sa media at sa mga aklat-aralin. Paglabas ko, kumuha ng litrato ang mga kaibigan ko gamit ang kanilang smartphones. Lumapit sa akin ang guro namin na si Miss Jennifer. Olivia, medyo kakaiba ito, hindi ba? Mukha itong isang cultural complex, hindi lang isang rest area. Tumango ako at doon ko na-realize, ang mission na ibinigay sa akin ni inay ay mali sa simula pa lang.
Sinabi niyang maghanap ng problema pero wala akong makita. Natapos ang 10 minutong break at sumakay ulit kami sa bus. Ngunit ang atmosfera sa loob ng bus ay ganap na nagbago. Nag-uusap ang mga estudyante ng may pananabik. Sana may ganyan din sa expressway ng Canada. Ang rest area natin ay gasolinahan lang, hindi ba? Ang real-time monitor sa palikuran, napakagaling. Bakit wala sa Vancouver? Nag-isip ako habang nakatingin sa labas ng bintana. Simula pa lang ito. Ano pa kaya ang makikita namin pagdating namin sa Manila? At ano ang ire-report ko kay inay? Hindi ko alam noon. Pagkatapos ng 48 oras, tatanggihan ko ang utos ni inay na umuwi. Nobyembre 18, 2024. 4:30 ng hapon. Dumating kami sa isang guest house sa Metro Manila. Sa kabila ng sinabi ng guro na magpahinga muna at mag-unpack, lahat ng 23 ay nagtipon sa lobby at naglalaro ng kanilang smartphones. Sabi ng kaibigan kong si Emily, "Olivia, okay lang ba na i-post ko ang litrato ng rest area sa Instagram?" Nagkibit balikat ako. Anong problema? Parang souvenir photo lang naman. Hindi ko alam noon kung gaano kalaking kaguluhan ang idudulot ng isang litrato na iyon. Nag-post si Emily ng litrato ng electronic display board sa palikuran ng NLEX rest area kasama ang caption na may real-time status monitor ang palikuran sa rest area ng expressway. Bakit wala nito sa Canada? Pagkatapos ng 10 minuto, nag-umpisang mag-ring ng parang baliw ang smartphone ni Emily. Dagsa ang likes, 2,000 likes sa 30 minuto, 5,000 sa isang oras. Umaapaw din ang mga komento. Seryoso ba? Totoo ba yan? Kailangan ding gumawa ng ganyan ang Canada. Nakakahiya tayo. Ang ibang mga kaibigan ay nag-umpisa ring mag-post ng mga litrato ng sunod-sunod. Ang loob ng rest area, ang food court, ang convenience store, ang parking lot lahat ay subject ng kanilang posts. Ang hashtag ay Philippine Rest Area, bakit hindi kaya ang Canada? 6:00 ng gabi. Nag-post din ako ng litrato. Alam kong naka-follow ang Facebook account ni inay sa Instagram ko pero wala akong dahilan para itago. Nagpapakita lang ako ng katotohanan. Ang caption ko ay, "Unang araw sa Pilipinas." Lahat ng alam ko tungkol sa public infrastructure ay nagdududa na ako. Pagkatapos ng 30 minuto, tumawag si inay. Hating gabi at kalahati na sa Vancouver pero gising pa rin siya. "Olivia, nakita ko ang post mo. Malamig at malalim ang boses ni inay. Iyan ay bias reporting. Puro magaganda lang ang ipinapakita mo. Hindi ba sinabi kong maghanap ka ng problema?" Sumagot ako, "Inay, ayaw kong magsinungaling. Ang nakita ko ay talagang malinis at well-managed na rest area. Wala akong makitang problema." Bumuntong hininga si inay. "Olivia, bata ka pa. Hindi mo pa naiintindihan ang politika. Hindi ito simpleng trip. Nakasalalay dito ang kredibilidad ng gobyerno ng ating bansa." Matapos akong makipag-usap sa kanya, nalito ako. Bakit mas mahalaga ang kredibilidad ng gobyerno kaysa sa pagiging tapat ko? Hindi ba ako pwedeng magkuwento ng nakita ko? 8:00 ng gabi. Humingi ng interview ang coverage team ng Provincial Public Broadcasting. 5 estudyante ang napili, kasama ako. Anak ako ng ministro, natural lang iyon. Tanong ng reporter, "Olivia, ano ang impresyon mo sa unang araw mo sa Pilipinas?" Tapat akong sumagot. Nagulat ako, iba sa inaasahan ko, lalo na ang standard ng rest area sa expressway, mas mataas pa sa Canada. Nagulat ang mukha ng reporter. "Mahirap i-broadcast ang ganyang pahayag, Olivia. Pwede mo bang gawing mas neutral? Halimbawa, na may magandang punto at masamang punto ang parehong bansa." Umiling ako. Sinabi ko lang po ang nakita ko. Hindi ba iyon ang neutral? Ang interview ay natapos ng awkward. At ng gabing iyon, tiningnan ko ang kisame sa kwarto. Bukas, sasakay kami sa Manila Metro. Kumpara sa SkyTrain ng Vancouver, ano kaya ang kaibahan? Tumunog ang notification ng smartphone ko. Lumampas na sa 1,000 ang komento sa Instagram post ko. Halos lahat ay mula sa Canada. Nagsasabi ng totoo ang anak ng ministro. Sa wakas, may tapat na tao. Ituloy mo ang pagpo-post, Olivia. Na-realize ko noon, ang post ko ay hindi lang simpleng souvenir photo. Naging political statement na ito at malayo na ako sa landas na gusto ni inay. Nobyembre 19, 2024, 10 ng umaga.
Nakatayo kami sa entrance ng Manila Metro Rail Transit MRT Station. Sabi ng guro, sasakay tayo sa Metro Rail papuntang Makati. Ito ay isang karanasan sa public transport. Sa totoo lang, wala akong inaasahan. Metro Rail? Ano ang pagkakaiba nito sa SkyTrain ng Vancouver? Tren lang na tumatakbo sa riles, hindi ba? Ngunit may kakaiba na mula nang bumaba kami sa hagdan. Una, napakalawak ng station. Ang mga station sa Vancouver ay masikip at simple, pero ang station na ito ay parang isang underground city. Pagdaan namin sa turnstile, sumigaw ang kaibigan kong si Mark. Hoy, may elevator din dito. Puro hagdan lang sa Vancouver. Ipinaliwanag ng guro. Sinasabing 90% ng mga metro rail station sa Manila ay may elevator. Sa Toronto ng Canada, 26% lang. Pagdating namin sa platform, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. May transparent na pader sa pagitan ng platform at riles. Platform screen door, sa libro ko lang ito nakita. Wala kaming ganyang sistema sa Vancouver. Ipinaliwanag ng guro, ang platform door ay para sa kaligtasan ng mga pasahero. Pinipigilan nito ang pagkahulog ng mga tao sa riles. Matagal nang inilalagay ito sa Pilipinas. At ang pinakanakakagulat ay ang electronic display board. Susunod na tren, 2 minuto, 30 segundo. Ipinapakita ito sa real time hanggang segundo. Sa Vancouver, minuto lang ang ipinapakita, 2 minuto, 5 minuto. Dumating ang tren. Ang interval ng biyahe ay 3 minuto. Ang SkyTrain ng Vancouver ay 6 hanggang 7 minuto kahit rush hour. Sumakay ako sa tren at tiningnan ang loob. Ang mga upuan ay may tela at nakakagulat, may air conditioning na napakalakas at may heating pa. Kahit kalagitnaan ng Nobyembre, mainit ang upuan. Ang mga tren sa Vancouver ay may plastic na upuan at walang heating. Sumigaw ang kaibigan kong si Emily habang hawak ang kanyang smartphone. Hoy, may wifi dito! Libre! Chinek ko rin. Totoo, Manila Metro free wifi. Mabilis pa ang speed. Habang papunta sa Makati, patuloy akong nagmamasid sa paligid. Ang electronic display board sa loob ng tren ay nagpapakita ng station names sa Tagalog, English, Chinese at Korean at ang audio announcements ay nasa maraming wika rin. Ang impormasyon tungkol sa pagpapalit ng tren ay naa-update din sa real time. At ang pinakanakakagulat ay ang mga tao. Kahit hindi rush hour, marami ang tao, pero lahat ay maayos. Ang mga bababa ay nauuna at ang mga sasakay ay sumusunod. Medyo magulo kasi sa Vancouver. Pagdating namin sa Makati Station at naglalakad sa transfer corridor, may mga art piece na nakadisplay sa dingding. Ang Metro Rail Station ay parang isang gallery. Tinatawag daw itong public art. Paglabas namin ng station, lahat ng kaibigan ko ay tuwang-tuwa. Olivia, napakagaling talaga nito. Hindi maikukumpara sa Vancouver. Kinuha ko ang smartphone ko at nag-live broadcast sa TikTok. Agad na lumampas sa 3,000 ang real-time viewers. Halos lahat ay Canadian. Humarap ako sa camera at sinabi, "Guys, kakasakay lang namin sa Manila Metro Rail. Sa totoo lang, hindi ito maikukumpara sa SkyTrain ng Vancouver. 3 minutong interval, platform door, libreng wifi, upuan, real-time information system. Lahat ng ito ay basic dito." Dagsa ang mga komento, "Hindi ka panipaniwala. Dapat tularan tayo ng Vancouver. Nakakahiya ito." Ngunit may isang komento na, "Nakita ko, magagalit ang nanay mo." Tama, malamang pinapanood ni inay ang broadcast na ito ngayon. 7:00 na ng gabi sa Vancouver. At tiyak na galit siya. Ngunit hindi ko pinatay ang broadcast. Sa halip, sinabi ko, "Guys, sinasabi ko lang ang nakita ko. Ito ang katotohanan at ito ang realidad na dapat nating malaman." Lumampas sa 5,000 ang live viewers at doon ko na-realize, wala nang balikan. Nag-umpisa na akong magkuwento ng katotohanan na hindi gusto ni inay. Nobyembre 19, 2024. 5:00 ng hapon, dumating kami sa isang super spa. Isang lugar na tinatawag na Lunas Wellness Center. Sabi ng guro, ngayon, kakaibang karanasan ang kultura ng paliligo sa Pilipinas. Tinatawag itong super spa, isang napaka-unique na lugar. Sa totoo lang, wala akong inaasahan. Spa? Hindi ba ito lugar lang para mag-shower? Ano ang pagkakaiba nito
sa shower room sa public pool ng Vancouver. Nagbayad kami ng entrance fee sa entrance. 700 piso bawat tao, halos 11-13 Canadian dollars. Medyo mahal dahil ang isang beses na entry sa public pool ng Vancouver ay 7, ngunit sinabi ng staff, pwedeng gamitin hanggang hating gabi. Kasama na ang paliligo, restroom, cafeteria, game center at reading area, lahat ng pasilidad. Teka muna, hanggang hating gabi sa labing-labing at pwede ring matulog? Hindi ako makapag-compute sandali. Ang isang gabi sa guest house sa Vancouver ay hindi bababa sa labing-labing. Dito, pwede akong magpalipas ng buong araw sa Laban 13. Unang ginamit namin ang paliligo na magkahiwalay para sa lalaki at babae. Pagpasok ko sa locker room, hindi ko na isara ang bibig ko. Parang spa ng isang luxury hotel. Malinis na lockers, libreng towels, hair dryer at maging toner. Mas nagulat ako pagpasok sa paliguan. May hot spring, bubble bath at iba't ibang uri ng paliligo, higit 10 uri. Ang public pool ng Vancouver ay may shower room lang at nakakagulat, mayroon ding ilang uri ng sauna. Pagkatapos ng isang oras na paliligo, lumabas ako sa shared rest area. Dahil shared ito, nakita ko ang mga kaibigan ko. Lahat kami ay nakasuot ng loungewear. Sumigaw ang kaibigan kong si Emily, "Olivia, tingnan mo ito! May infrared spa at ice room, maraming kwarto." Sinubukan namin ang isa-isa. Ang infrared spa ay mahigit 60 degrees. Hindi ako tumagal ng 10 minuto at lumabas na. Ang ice room ay malamig, nakaka-relax pagkatapos magpawis. 11:00 ng gabi, nagtipon kami sa cafeteria sa loob ng pasilidad. Tiningnan ko ang menu. Tapsilog, pansit, kare-kare. Ang presyo ay sa pagitan ng 250 piso at 450 piso. Kalahati ng presyo sa restaurant ng Vancouver. Umorder ako ng pansit canton at iced coffee na sinasabing paborito pagkatapos maligo. Lumipas ang hating gabi at nagtungo ang mga kaibigan ko sa sleeping room. May mga reclining chair at may kumot pa. Humiga ako sa upuan at tumingin sa kisame. Maaaring ma-enjoy ang lahat ng ito sa 9:13. Kailangan kong magbayad ng hindi bababa sa 5 para sa isang gabi sa hotel sa Vancouver. At hindi kasama ang almusal at ang pool at sauna ay pangarap lang. 2:00 ng madaling araw. Hindi ako makatulog kaya pumunta ako sa game center. Nakita ko roon ang ilang kaibigan. Lahat sila ay tuwang-tuwa. Sabi ni Mark, "Olivia, napakagaling talaga nito. Kahit ang isang low-income person, pwedeng magstay dito sa 913. Sa Vancouver, walang mapuntahan ang mga homeless sa malamig na taglamig. Dito, pwede silang maging mainit sa maliit na halaga." Idinagdag ni Emily, "Hindi ba ito ang tunay na welfare? Isang lugar na accessible sa lahat, hindi mamahaling hotel. Sa Vancouver, lahat ay napakamahal kaya hindi man lang magamit ng mahihirap." Kinuha ko ang smartphone ko at nag-post ng story sa Instagram. Kalakip ng litrato ng loob ng super spa, sumulat ako ng 13 sa isang buong araw. Spa, sauna, pagkain, sleeping room lahat kasama. Bakit wala tayong ganitong public welfare sa Vancouver? Pagkatapos ng 3 oras, may emergency call mula kay inay. 10:00 na ng umaga sa Vancouver. Nanginginig ang boses ni inay. "Olivia, burahin mo agad ang post mo. Alam mo ba ang ginagawa mo? Inaatake mo ang gobyerno. Kumalat na ang SNS mo sa buong probinsiya. Ginagamit ito ng oposisyon para iatake ako." Kalmado akong sumagot. "Inay, totoo lang ang sinabi ko. Talagang mura at accessible sa buong araw ang super spa dito. May sinungaling ba akong sinabi?" Sumigaw si inay. "Umuwi ka na agad. Ang programa ay ititigil." Nobyembre 20, 2024, 7 ng umaga. Nag-aalmusal kami sa cafeteria ng super spa. Biglang pumasok si Miss Jennifer, ang guro, na may seryosong mukha. "Mga estudyante, may emergency announcement. May utos mula sa Provincial Department of Education na itigil agad ang programa. Lahat ay uuwi ngayong 10:00 ng gabi sa isang flight mula sa Inaaya." Nagkagulo ang cafeteria. "Ano? Bakit bigla? May 1 linggo pa kami." Tiningnan ako ni Miss Jennifer. "Olivia, direktang utos ito ng nanay mo. Naging political issue dahil sa mga SNS posts mo.
Ginagamit daw ito ng oposisyon para iatake ang gobyerno. Tumayo ako. Ma'am, hindi po ako uuwi. Ano? Nagulat si Miss Jennifer. Hindi po ako babalik. Hindi ako nagsinungaling. Sinabi ko lang ang nakita ko. Bakit ito naging problema? Olivia, minor ka pa. Kailangan mong sundin ang utos ng magulang mo. Sinubukan akong kumbinsihin ni Miss Jennifer, pero umiling ako. Noon, tumayo ang kaibigan kong si Emily. Hindi rin ako uuwi. Tama si Olivia. Nakikita namin ang katotohanan. Bakit namin ito kailangang itago? Tumayo rin si Mark. Ako rin. Hindi ba ito educational program? May natututunan kami. Bakit ito kailangang itigil? 1, 2, 3. Sa huli, lahat ng 20 estudyante ay tumayo. Hindi kami uuwi. Nagpanik si Miss Jennifer. Guys, ito ay mass insubordination. Magdudulot ito ng malaking problema. Isipin ninyo ang mga magulang ninyo. Sumagot ako, Ma'am, dapat ding malaman ng mga magulang namin ang katotohanan. Kung talagang advanced country ang Canada, anong mali sa pag-aaral mula sa magandang punto ng ibang bansa? Alas 10:00 ng umaga, tumawag si Inay, ang Provincial Minister of Education, sa pamamagitan ng video call. Lahat ng 23 estudyante ay nagtipon, Olivia at mga estudyante. Mukhang pagod ang mukha ni Inay. Ang mga SNS posts ninyo ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Inaatake ng oposisyon ang gobyerno, nanilinlang ang publiko, at ang media ay nagbabalita ng pagkaluma ng infrastruktura ng Canada. Tinanong ko, Inay, kasalanan ba namin iyon? Nagsinungaling ba kami? Nanahimik si Inay. At mahinahon niyang sinabi, hindi kayo nagsinungaling. Ngunit naging sensitibong issue sa politika. Ang pagiging anak ko ang problema. Kaya, Inay, gusto mo bang magsinungaling ako? Gusto mo bang sabihin ko na masama ang maganda, na marumi ang malinis at atrasado ang advanced? Pumikit si Inay. At pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya, Olivia, pakiusap, umuwi ka na. Hindi ito problema na makakaya ko. Umiling ako. Inay, hindi ako babalik. At pareho ang iniisip ng lahat ng 23 na nandito. Mananatili kami dito sa loob ng 1 pang linggo para mag-aral. Naputol ang video call. At pagkatapos ng 30 minuto, may nakakagulat na balita. Breaking news ng CNN, breaking, 23 Canadian students refuse to return home, citing superior Philippine infrastructure. Nagbalita rin ang BBC, students defy minister's order, political crisis in British Columbia. Tiningnan ko ang smartphone ko at nanginginig ang kamay ko habang nag-live sa TikTok. Agad na lumampas sa 20,000 ang real-time viewers. Humarap ako sa camera at sinabi, Guys, nagdesisyon kaming 23 na hindi na babalik sa Canada. Gusto naming matuto pa dito. Gusto naming malaman ang katotohanan at naniniwala kaming dapat ding malaman ng mga tao sa Canada ang katotohanan ito. Dagsa ang mga komento. Matapang, lumaban para sa katotohanan. Siguradong ipagmamalaki ka ng nanay mo. Ngunit mali ang huling komento. Hindi ako ipinagmamalaki ni Inay. Malamang, nasa political crisis siya ngayon. Nobyembre 20, 2024. 3 ng hapon, nagtipon kami sa isang coffee shop sa Metro Manila. At nag-search kami ng balita sa buong mundo sa laptop. Ang kuwento namin ay top news sa main page ng CNN, Canadian Students Revolt Exposes Infrastructure Gap. Naglabas ng mas detalyadong analysis article ang BBC. The shocking truth, found by 23 teenagers, that sent a nation into turmoil. Nag-editorial pa ang New York Times when students saw what politicians didn't want them to see. Sumigaw ang kaibigan kong si Emily. Hoy, nasa TIME magazine din tayo, sa main page. Totoo, may malaking litrato ko ang TIME at may pamagat na Olivia Jones, 6, who challenged her mother to tell the truth. Habang binabasa ko ang article, tumibok ng malakas ang puso ko. Ito ba talaga ang kuwento ko? Sinabi ko lang naman ang nakita ko. Alas 5 ng hapon. Nagmamadaling pumasok si Miss Jennifer. Guys, malaking balita. Naglabas ng statement ang Prime Minister ng Canada. Tiningnan namin ang screen ng laptop. Nag-press conference ang Prime Minister ng Canada. Nagbibigay-pugay ako sa tapang na ipinakita ni Olivia Jones at ng 23 estudyante.
Sila ay tapat na nagsabi ng kanilang nakita. At nagbigay ito sa amin ng mahalagang mensahe. Kailangan naming matuto. Nagpatuloy ang Prime Minister. Inatasan ko ang Ministro ng Edukasyon na igalang ang karapatan sa edukasyon ng mga estudyanteng ito. Susuportahan namin sila upang matapos ang 2 linggong programa ayon sa plano. Napuno ng sigawan ang coffee shop. Nanalo kami. Talagang nanalo kami. Ngunit komplikado ang pakiramdam ko. Hindi ito tagumpay. Malamang nakakaranas si inay ng matinding pressure ngayon. Alas 7 ng gabi. Tumawag ulit si inay. Personal call na ito. Olivia, pagod ang boses ni inay. Nanalo ka. Dahil sa direktang intervention ng Prime Minister, makukumpleto ninyo ang 2 linggo ayon sa plano. Maingat akong nagtanong. Inay, okay ka lang ba? Napangiti si inay ng mapait. Paano ako magiging okay? Hinihingi ng oposisyon ang pagbibitiw ko. Inaatake ako ng media na ginamit ko raw ang anak ko sa politika at bumaba ng husto ang approval rating ko sa survey. Patawad, inay. Taos puso kong sinabi. Bumuntong hininga si inay. Walang dapat ipag-sorry. Tama ang ginawa mo. Ako ang nagkamali. Inaamin ko. Napaiyak ako sa sinabing iyon. Olivia, sabi ni inay, tingnan mo hanggang dulo ang nakita mo at ituro mo ang katotohanan sa mga tao ng Canada. Kung gaano tayo kaatrasado at kung gaano karami ang dapat nating matutunan. Pagkatapos ng tawag, umiyak ako sandali. Nakaranas si inay ng matinding political blow pero pinanigan niya pa rin ako. Alas 8 ng gabi. Muli kaming naglakbay sa expressway sa pagkakataong ito mula Manila patungong Baguio. Huminto kami sa ilang service area. Nagtatakang kumuha ulit ng litrato ang mga kaibigan ko. Ngunit ako, naglalakad sa service area ng tahimik, ay nag-isip, totoo ba talaga ang lahat ng ito? Ang biyahe naming 23 ay naging international news, direktang nakialam ang Prime Minister ng Canada at nasa political crisis si inay. Habang nakatingin sa kalangitan sa observation deck, na-realize ko, hindi ito simpleng biyahe. Ito ay isang tanong na ibinato ng 23 teenagers sa mundo. Tama ba talaga ang pinag-aaralan namin? Iyon ba ang lahat ng nasa aklat aralin? Ano ang batayan ng isang advanced country? At ang pinakamahalagang tanong, mayroon ba tayong tapang na sabihin ang katotohanan? Nobyembre 20, 2024. Isang linggo na kaming nasa Pilipinas. Sa panahong iyon, sinubukan namin ang iba't ibang lugar sa Manila ayon sa plano, Metro Rail, bus, expressway, super spa, palengke, parke. At gabi-gabi, ipinopost namin sa SNS ang nakita namin. Bakit napakalinis ng mga public toilet sa Pilipinas? Bakit napakarami ng 24-hour convenience stores? Bakit napakamura ng taxi fare? Ang bawat isa ay tanong at sa parehong oras, isang mensahe sa Canada. Alas 3 ng hapon ng araw na iyon. Isang emergency hearing ang ginanap sa Parliament. Ang tema ay Public Infrastructure and Education System. At dumalo si inay bilang saksi. Nagtipon kami sa lobby ng guest house sa Manila at nanood ng live broadcast. Galit na inatake ng opposition party member si inay. Ministro, inutusan mo ang mga estudyante na hanapin ang mga problema ng Pilipinas. Ngunit ang mga estudyante ang nakatuklas ng mga problema ng Canada. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Dahan-dahang tumayo si inay at tumayo sa harap ng mic. Una, kailangan kong humingi ng tawad. Nanginginig ang boses ni inay. Nagbigay ako ng bias na misyon sa aking anak at sa 23 estudyante. Sinabi ko sa kanila na maghanap ng problema sa Pilipinas. Hindi iyon edukasyon. Iyon ay political propaganda. Nanahimik ang parliament. Nagpatuloy si inay. At humihingi rin ako ng tawad sa mga mamamayan ng Canada. Naniwala ako na tayo ay isang advanced country, na ang ating sistema ang pinakamahusay. Ngunit iyon ay kayabangan. Kailangan nating matuto. Tinanong ng opposition party member, anong partikular ang dapat nating matutunan? Binuksan ni inay ang kanyang laptop at ipinakita ang litrato ko sa Instagram sa screen. Tingnan ninyo ito. Real-time toilet monitor system sa rest area ng expressway. Mayroon ba tayo niyan sa Canada? Wala. Elevator na naka-install sa 90% ng metro rail stations.
26% lang tayo. 3 minutong interval, libreng wifi, heated seats. Mayroon ba tayo niyan? Tumaas ang boses ni inay. At ang super spa, 13 para sa isang buong araw na public welfare facility, paliligo, sauna, pagtulog, pagkain, lahat kasama. Gaano karaming homeless sa Vancouver ang walang mapuntahan sa malamig na taglamig? Nagkagulo ang parliament. Sa huli, sinabi ni inay, nagsilbi ako bilang ministro ng edukasyon sa loob ng 15 taon. Ngunit ako ay isang palaka sa loob ng bao. Ang aking anak at ang 23 estudyante ang nakakita ng mas malaking mundo kaysa sa akin. Dapat akong matuto mula sa kanila. At yumuko si inay. Mga mamamayan, humihingi ako ng tawad, magbibitiw ako sa tungkulin. Naging tahimik ang lobby. Nagulat ang mga kaibigan ko habang nakatingin sa screen. Umiyak ako at kinuha ang smartphone ko. At nag-message kay inay. Inay, huwag kang mag-resign. Nagpakita ka ng tapang na aminin ang pagkakamali mo. Ikaw na ang magbabago sa Canada ngayon. Pakiusap. Pagkatapos ng 5 minuto, nag-reply si inay. Olivia, salamat. Ipinagmamalaki ko kayong 23. Hindi ako magre-resign. Sa halip, gagamitin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko para baguhin ang Canada na maging katulad ng Pilipinas. Nang gabing iyon, nagpasa ng emergency resolution ang Parliament. Philippine Infrastructure Benchmark Special Committee, 1,005 million budget allocation, Vancouver, Metro Rail Upgrade Project, simulan sa 2025. Nagbalita ang CNN. 23 teenagers who changed a nation in 1 week. Nagbigay ng pamagat ang BBC na How the Honesty of Students from the Land of Truth Ignited Political Reform. At nominado ako ng Time Magazine para sa Person of the Year. Ngunit masaya ako. Higit pa doon, humingi ng tawad si inay at sinabi niyang mag-aaral siya. Iyon ang pinakamalaking tagumpay. Disyembre 1, 2024. Nagtapos kami sa tumalinggong programa ayon sa plano at dumating sa NAIA. Sa pagkakataong ito, walang tumangging umuwi. Sa departure lobby, huli kong tiningnan ang Pilipinas. Sa loob ng 2 linggo, ganap na binago ng bansang ito ang pananaw ko sa mundo. At binago ang buhay ng lahat ng 23. Umalis ang eroplano. Sabi ni Emily, nakatabi ko, Hoy, gumawa talaga tayo ng kasaysayan, hindi ba? Tumango ako. Oo, tayong 23 ang gumawa. Marso, 2025. Naglabas ng documentary ang Netflix. Ang pamagat ay The 23 Who Changed Everything. Ito ay isang production na ginastusan ng 2 million at tumagal ng 3 buwan. Ipinakita ang documentary sa 127 bansa sa buong mundo at nagtala ng 8 milyong oras ng panonood sa unang linggo. Si Olivia Jones at ang 22 kaibigan niya ay naging global figures sa loob ng isang araw. Ang Vancouver, Canada ay nagumpisa ng Metro Rail Upgrade Project noong 2025. Platform door installation, shortened operating interval, libreng wifi provision, lahat ay binenchmark mula sa sistema ng Pilipinas. At noong Hunyo 2025, binuksan ang unang public super spa ng Vancouver. Ang pangalan ay Olivia Wellness Center. 24-hour operation, 25 entrance fee. Ang reaksyon ng mga mamamayan ay napakalakas. Si Carol Jones, ang ministro ng edukasyon, ay hindi nag-resign. Sa halip, pinamunuan niya ang Public Infrastructure Innovation Project at nanguna sa pagbabago ng Canada noong Oktubre 2025. Nakatanggap siya ng Public Service Innovation Award mula sa gobyerno ng Pilipinas. Si Olivia Jones ay napili sa top 10 finalists para sa Time Person of the Year noong 2025. At nakatanggap siya ng sabay-sabay na alok sa pagpasok mula sa Harvard, Stanford at MIT. Ang maliit na pagsuway na nagsimula sa loob ng 48 oras ay nagpabago sa mundo. Pinatunayan ng 13 teenagers na ang tapang na sabihin ang katotohanan ay makapagpapabago sa mundo